yung pagdinig niya, meron din nadadagdag sa kanya tapos free siya na. Oo nga, ano. Freedom to object. Oo. May freedom to object and to agree. Oo. Oo, tama. Kaya natutunan ka sa kanya, siguro may natutunan din siya sa'yo. Kaya productive talaga, sabi ni Pastor. Oo, sir. Ganda talaga. Teka. Bukas daw ng hapon, uulitin dito. May repetition. Wala ka. Eh, saan ka na Kahit naman? linggo. Ha? Kahit linggo. Ikaw, layas ka kung saan ka nakakarating. Ngayon lang na talagang Lusot. bakasyon. Kung hindi holiday ngayon, Oh, hindi na ako pumunta rito. bakit na naman? Wala ako. Bukas na nga po, nandito tayo, Bible study. Kaya nga, eh siya na wala. Hindi, Bakit siya napabisita nga lang siya ngayon. Wala naman akong wala naman sa isip ko na magtagal o kung ano. Yung kanina nung paalis na ako, at nagdatingan naman na kayo, alangan naman naalis ako. Oo. Kaya nung dumating kayo, manang magluto ka na, sabi ko. Ako na nagsabing magluto. Tama. Para at least naman. At least ito, magandang pagkakataon naman ito. So dapat huwag natin i-rely talaga yung dapat tayo. Personal. Dapat personal talaga. Personal. Huwag natin i-rely sa, alam mo yun, kahit sino. Magbabasa talaga dapat. Oo. Dapat. Kaya nga karamihan na hindi na nagbabasa kasi nagiging tamad na kasi iniisip niya hindi na ako magdadala ng Bible, may projector doon. O kaya, speaker naman. Oo. Sila yung authority. Oo. Pero may nagsasalita nga doon. Doon naman tayo sa baba, salita naman tayo ng salita. Oh, yun. Naman kung sinasabi nito. Ito talaga. Wala Sa na. Bible study talaga. Oo. Kasi kung minsan naging judgmental tayo na hindi natin naintindihan na bawat tao na kung saan ay nananampalataya ay meron siyang pwedeng ibahagi na magpapalakas ng pananampalataya. Tama. Correct. Tama yan. Lagi ko sinasabi. Tulad dito. Diba? Meron tayo sinasabi na makapapalakas para ng tayo. Yung ganitong ano. Sabi ni Pastor, maganda yung ganito. Small group. Oo, Oo. mag-anuhan talaga. Mas na-appreciate ko ngayon ganito kaysa yung pumupunta doon sa simbahan na pag nandun na divine hour. Hindi rin ako makatagal saka hindi ako masyadong nakakapakinig ng maayos. Dito parang excited ako eh. Pag kayo, may schedule na kayo, sasabihan niyo ako, excited ako eh. Eh kasi nga, Maliban sa pag-Bible study. Small group kasi. Saka dito, hindi ka na ano ng oras. Oo. Hindi na mamalayan yung oras natin. Oo. Eh, doon kasi, 30 minutes pa lang eh, may meron na to. Nitignan na yung oras. Alas 11 pa lang, bago sana mag alas 11, uwi na ako. Oo. Nagsidatingan kayo. No naman. Hindi, ito lang oh. Gusto kong gawin natin ito. Yung relasyon kasi, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit naman na may Bible study tayo tungkol sa Panginoon ko. Hindi magandang relasyon ko sa inyo. Oo. Alis ka na. Isa ko Na. Makita ko si Kuya Jimmy na Ito yung mga ganun ba? Hindi. Oo. Ito yung mga realidad na kung saan ay bagay na kwan. Yung kasi pagkakasama, magkakilala habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, lalo tigit na nakikilala natin ang isa't isa. At doon sa pagkakilala natin sa isa't isa, mas lalo tigit na nakapagtulungan tayo ng bawat isa. Wow, ang ganda yung sinabi. Lagi niya akong inaaway. Yeah. Pero hinahanap niya rin ako. Oo. Parang sinabi, tama no, ito no. Ang ganda, 1 Corinthians chapter 1 verse 9 and 10. Laging kaaway. Ang ganda no, may purpose pala yung pagtatagpo-tagpo natin. Oo, yung pagkikita-kita. 1 Corinthians 1 verse 9 and 10. Okay lang. Oo. Lagi mo ako inaaway. Verse Nung 9. kasama tayo, Oh. ikaw yung nangaway. Ayan. Basahin natin. Oh, 1 sige. Corinthians 1 verse Lakas 10. mo, lakas mo. 9 verse 10. 1, 1:9:10. Oh, 1, 9 and 10. ang Diyos ay tapat. Mhm. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Mhm. Verse 10. Mga kapatid, kayo ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kayong lahat
ay magsalita ng isang bagay lamang Mhm. at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi, Mm. kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kita Isa mo lang. nga, isang pag-iisip, isang salita, no? Isang layo Huwag eh. magkabahagi. Kaya sabi ni Pastor, pupunta ba siya dito? Magtatagal ba siya dito kung galit siya kay Gemini? Kaya nga. Hindi na ah. Pero dahil walang pagkabahagi, nandito tayo. Masaya tayong lahat. Pero Okay. yung bottom line kasi doon, kuya, yung bottom line doon, ang Panginoong Yesus pa rin. Tama. Mm. Kasi kahit na magkakasama tayo, Mm. kung walang Panginoong Yesus, walang object ng pagdireksyon ng pag-uusap natin. Parang ang ganda. Matthew 18 verse 19-20. Nasa na yung pagkakaisa. Hindi, oo, Matthew 18, 19-20. Sama-sama. Mhm. Unawaan. Ang ganda na. Teka, tingnan natin kung anong 18 verse 20, 19 at 20. 19-20. Mm. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin Mhm. para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Mhm. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Ang ganda ng sinalita ni Pastor, ano? Kung wala nga si Jesus Christ dito, wala tayong interest dito. Kasi pag-iipon. Oo. Nagkaipon-ipon, hindi na lang tayo 2 o 3. Ilan tayo? 6 na tayo. Ano na tayo? O, kita mo. Oh. Oo, ang ganda pala, ano? Kaya mahalaga yung Oo. nag-ipon. Oo. Ang mga magkakasama noon at ngayon. Oo, hanggang ngayon. Walang hiwalayan. Retired ka na. Retired na rin niya. Huwag mo na. Huwag mo na. Huwag mo na. Huwag mo na. Oo, huwag mo na. Hintayin natin na mahinog naman siya. Balik tayo dun sa usapan natin kanina na yung hindi walang contentment. Kasi ang pinupokus kasi ng tao dito sa mga bagay na lumilipas, hindi lumilipas na eternal. Mm-mm. Kaya walang contentment ang tao eh. Mm. Material. Material lang kasi yung focus niya. Kaya lumilipas yung gusto niya kasi pag lalaos na, iba na naman ang gusto niya. Nagpapalit-palit lang. Umuusok. Actually, yung discontentment na yun, gagawin kang busy nun eh, kasi maghahanap buhay ka eh, Oo. kakayod ka. Isa na naman yung paraan, bakit sila napaniwala ng mga evangelist na ang tinuturo ay prosperity. Mm. Kasi wala silang time na magbasa. Wala. Kasi ang time nila nasa trabaho. Mm. Kasi meron silang, May hindi sila gustong kontento sa meron makuha. sila. Oo. Kakayod sila, Kahit na naman. kakayod, pagod, hindi na magbabasa. Ngayon, maluloko sila ng mga pastor ngayon Mm. o kaya mga relihiyon Mm. na pagpapayaman ang papramisan ka. Sabi ng tekstong ito kapatid. Mm. Magbibigay ka doon. Yun. Naloko sila, hindi sila nagbasa eh. Kasi nga napagod na sila sa trabaho. Kasi Oo. hindi sila kontento. Dahil sa kanilang nakikita ng kanilang mga mata, gusto nilang nakikita eh. Basahin natin 27 verse 20, Brando, ng Proverbs. Kung minsan pahamak tong mga mata eh. Kanya nga binigyan tayo pa rin. Hindi ka talaga. Pero alam mo, 27 verse 20. pahamak. Pa ako magbabasa kung pagod na ako. Hindi. Oo, tama. Kung wala tayong paningin. 27 verse 20, sir. Hindi na, di ba? Ang Sheol, Mm. ang Sheol at ang Abaddon ay hindi nasisiyahan kailanman. Mhm. At ang mga mata ng tao kailanmay hindi nasisiyahan. Ayun, kaya nga dapat minsan kontrolin yung mata kasi Dapat bulagin. Hell and destruction are never kung full. yan Mm. So the eyes of man never satisfy. never satisfied. naman yan. Oo. Kasi nakakita siya ngayon ng maganda. Bukas nakakita ng mas maganda. Mas pinakamaganda uli. Oo. Mga Ayun lumilipas kasi. lang kasi yung nakapokus eh. Doon Actually, focus. modern day Egypt yun. Mm. Sila mismo ang nag-ano sa kanila, sila mismo ang nagbibihag sa sarili nila. Tama. Bihag sila nung sarili nilang destruction nga nila yun. Oo. Destruction nila yun. Mm. Ihipto nila silang bumawa ng sarilang Slave pa rin. Kaya nga Silang slave na yung sarili nila. Kaya nga nadadaya sila
dahil hindi nila na alam yung katotohanan, ano, sabi ng 22-29 ng Matthew, Brendo. Ito ang dahilan kasi kung bakit nadadaya sila. Matthew 22 verse 29. Kaya sa ginagawa natin ito, hindi nila tayo madadaya. 22 verse 29. Hmm. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Nagkakamali, no? So, yan ang dahilan. Kamali.